Hello guys, magandang araw sa lahat. So pag-usapan natin ang party list kung saan sabi ng grupong Kontradaya ay karamihan sa mga tumatakbong party list ngayong 2025 elections ay questionable. So totoo naman na talagang marami sa mga party list sa nakikita ko ay mga questionable. Bakit? Ano talaga yung pakay nila kung bakit sila tumatakbong party list dyan sa Kongreso. So una dyan ay yung akala natin na yung party list na to ay nire-represent yung mga halimbawa, yung mga mahihirap, manggagawa, etc. Pero sa totoo lang, itong mga party list na ito na questionable, ang totoong pakay nila talaga kung sakaling manalo sila at makaupo sila dyan sa Congress ay magnakaw no ng kaban ng bayan. Ah Kumita ng limpak-limpak at magnakaw sa kaban ng bayan. So yan talaga ang pakay ng mga party list na ito at higit sa lahat palakihin yung kanilang negosyo, palakihin yung kanilang political dynasty. Kaya itong party list na ito ay ginagamit nila para sa kanilang sariling interes, no? Para sa sarili nilang kapakanan, hindi sa kapakanan nating mga manggagawa, mahihirap, etc. So yan talaga ang layunin ng mga questionable party list na ito. Kaya nasira ang party list guys sa totoo lang dahil sa kanila. No? So basahin natin yung balita ng Manila Standard. So shout out dito sa Manila Standard. So ayon sa balita nila, more than 50 party list groups, over 50% party list groups not marginalized. So more than half or some 55.13% of parties organizations seeking House of Representative seats in the midterm election in May. So may do not represent marginalized segments of society according to watchdog Kontradaya. So ano talaga yung party list guys? So yung party list, ilan talaga yung makakaupo dyan sa party list. So yung party list ay dito hindi non-partisan siya guys, no? At doon ay nire-represent nila yung mga sektoral. Halimbawa yung mga mahihirap, yung mga kabataan, yung mga magsasaka, etc. So yan talaga ang party list. At ilan ang makakaupong party list dyan sa Kongreso. So sa yung mga party list ngayon ay nasa 58 seats or 60 seats ata yung party list ngayon na upo dyan sa Congress. So sa ngayon nasa 300 yung total ng representatives dyan sa Congress. So 240 para sa mga district representatives. So kada distrito ninyo, no? At yung 60 dyan siguro, yan yung party list. So mas marami pa yung party list, number of party list representative kaysa sa Senado. Ang Senado kasi guys, nasa 24 lang. Itong party list, abot sa 60. So, 60. Yan, 60 seats yung pinaglalabanan nila para makaupo dyan sa Congress. So, ilang boto yung siguradong makakaupo ka at least one seat. So, sa ngayon, parang nasa 300. So, kailangan nasa 300 votes ang kailangan mo para makaupo at least one seat sa Congress. So, balik tayo guys. So, a study released on Wednesday showed that 86 out of the 156. So 156 ang total na tumakbo ngayon sa election 2025. So 156. So dami pala guys, no? Tapos 86, marami na din. So 86 out of the 156 accredited party list group represent neither poverty-stricken nor underrepresented sector. So sa totoo lang guys, so nakita ko yung mga kakandidatong party list sa 2025 election. So na-search ko lahat, nakita ko lahat yung mga sino-sino yung mga sino-sino yung mga representatives nila, yung mga nominees nila diyan sa
party list group. So, siguro 86 out of the 156. So, marami pala guys, no? Yung questionable na party list groups, yung mga hindi talaga nire-represent. Akala natin na nire-represent nila yung mga sector, groups, pero hindi naman talaga, no? Ang talagang pakay nila dyan ay magnakaw sa kaban ng bayan. So, yan talaga yung layuni ang pakay nila dyan. So, sa totoo lang, nasa 20 lang ata yung totoong party list groups. 20 or di kaya 30 yung talagang totoo dyan na nire-represent yung sectors. Kaya sadly, sa mga makikita mo sa mga survey, halos top 10 ay pinaghaharian ng mga uh, yung mga party list, yung mga pumapasok dyan sa survey, yung mga party list na pumapasok dyan ay yung mga negosyante, galing sa negosyante, yung mga political dynasty, yung mga questionabling representation nila, etc. So, yan talaga nakakalungkot dyan. So according to the think tank, 45, according to the think tank, 40 party list groups, so hindi 45 40 party list groups have links to political clans. So, siguro ito yung mga, sinasabi natin political dynasty. Dati sa mga lugar lang sila, no? Pagka mayor, district congressman, governor. So, yan talaga yung mga nila. Tapos, tapos ito na, no? Halimbawa, sa isang probinsya, nag-aari isang pamilya dyan. Yung isa, mayor. Yung isa, yung anak, mayor. Yung tatay, governor. Yung nanay, representative. Tapos, gusto nilang palawakin yung political dynasty nila. So, tatakbo rin sila. Papasukin na rin nila yung party list. So, yan talaga yung bakit nila kung bakit napasok na rin ng political dynasty itong mga party list groups. Kasi kung sa party list guys, sa isang probinsya, pwede kang manalo eh. Kahit makakuha ka ng boto, 200,000, tapos sa ibang lugar, bawi kayo. So, dyan talaga napapasok na rin nila yung party list. Kaya dyan nakakasama kung bakit nakapasok yung mga ganito dyan sa party list groups. So, napasukin na kasi ng mga political clans. So, 25 have links to big business. So, yung mga negosyante, mga laking negosyante, mga oligarch, pati yung mga contractor sa mga contractor ng kalsada, tulay, etc. Napasok na rin yung party list. 18 have police or military connections. Ano ba to? Yung mga retired police, retired generals na tumatakbo bilang nominee. Tapos until now, wala na sila sa pwesto, sa posisyon nila, ay meron pa rin silang connection dyan sa mga military or police. So, yan siguro, no? Tapos 7 have corruption cases and 11 have dubious advocacies. So, ano kaya to yung mga questionable na kasama ba dito yung isang party list groups? Ano yung nire-represent daw yung yung mga tindero, no? Yung mga magtitinda, no? Ang tawag dito yung vendors. So, yung vendors party list. So, klaro naman merong disqualification case, 'di ba? Sa vendors party list na questionable yung representation. Tapos ginagamit pa nila yung si Diwata, yung influencer na nagtitinda ng pares. So, bakit hindi nilang ginawa si Diwata, no? Bilang first nominee kasi siya lang yung totoong siya talaga yung vendor sa kanilang nominees dyan sa vendors party list. So, meron pa yung isang party list na na-cancel yung kanilang party list representation, yung yung ginamit yung pangalan ng presidente ng Pilipinas. So, meron nakita ko yung balita na yun, nabasa ko yung
isang party list group na cancel ng COMELEC dahil siguro questionable yung kanilang misrepresentation. So, yun. Tapos, 7 have corruption cases and 11 dubious advocacy. So, meron pa yung isang party list na di ko alam kung ginamit ba nila yung government programs. So, yung pangalan ay ginamit dun sa government programs. So, yun. At saka meron pa yung isang party list na pangalan ng pharmacy. No? Pharmacy tapos di ba ano yun? Copyright. Di ba sila mag-copyright dyan? Kasi yung logo ng party list ay kahawig din sa logo ng isang pharmacy. So, alam nyo na kung sino yan. Tapos, Contradaya point out that 9 party list groups have sketchy backgrounds, having furnished the COMELEC with limited information about themselves, excluding specific details on the nature of their work. Contradaya is thought as a broad campaign of various organizations and individuals, including the religious, artists, youth, students, lawyers, IT experts, teachers, government employees, and ordinary Filipinos who commit themselves to oppose election fraud and other undemocratic practices. It can be recalled that the COMELEC accredited 43 new party groups that will be vying for the House seats in May elections. COMELEC Chairman George Garcia earlier said that there would have about 300, dami pala no, 300 party groups participating in the coming polls if the Commission approved the 200 new applicants. So dami pala no, kung sa ngayon 156 yung mga kandidato for party list. Tapos, paano kung habot ang 200? Tapos, ang paglalabanan ng nila, 66 lang. Tapos, ito na, tama na. So, kailan ba nagsimula itong party list? So, yung party list, dati hindi naman party list yun eh. Sabi nila, sinisisi nila yung party list. Bakit nagkaroon ng party list? Dahil sa 1987 Constitution. Sinisisi nila yung 1987 Constitution nung panahon ni President Cory Aquino. So, sa totoo lang, maganda sana itong party list. No? Dito, binibigyan yung chance, binibigyan yung, mabigyan sila ng boses. No? Halimbawa, yung mga mahirap, manggagawa, mga guro, mga kabataan, mga LGBT at marami pang iba. So, dyan, bibigyan ng chance kasi sa totoo lang mahirap no mahirap tumakbo sila talaga yung mga minority groups, yung mga wala talagang boses, so kailangan talaga ng ganito diyan sa Kongreso. So may yung mga kandidato halimbawa na merong advocacy pero hindi siya nanalo. So dapat diyan talaga yung chance nila diyan sa party list. Halimbawa yung isang kandidato tumatakbo sa distrito, meron siyang halimbawa yung advocacy niya para sa mga manggagawa pero hindi siya mananalo dahil malakas yung kandidato na may makinarya. So dyan sana siya, no? Sa party list may chance talagang manalo. Pero nakakalungkot itong party list na ito ay pinasukan na ng mga negosyante, ng mga political dynasty, mga kung ano-ano, etc. No? So dapat sana yung mga totoong sektor yung itong party list. So noong 8th Congress, so yung halimbawa itong 8th Congress, kahit nung panahon ni Marcos, no, meron ng mga sectoral representatives sa Congress, no, yung interim batasang pambansa, yung regular batasang pambansa. So yung panahon ni Marcos, ni Marcos Sr., no, meron ng mga sectoral representative dyan sa Congress. At start 1987, meron pa rin until now.
until 1987. So, ang pangalan hindi yung mga party list or mga political party. So, ang pangalan talaga talagang sector. So, halimbawa, disabled, farmers, fisher folk, labor, peasants, urban poor, merong women, youth, veterans, and elderly. So, yan talaga yung pangalan, hindi yung mga, ano uh, base sa search ko, 8 to 10 Congress. So, ganun yung ano nila, 8 Congress, 9 Congress, 9 Congress. Yan, 9 Congress, tapos 10 Congress. So nagsimula ito, yung pangalan ng party list talaga ay noong 11th Congress na. So 11th Congress. So doon na pumasok yung mga dati yung mga party list na yung mga ideological party list, no. Halimbawa yung mga bayan, sanlakas, etc. Tapos pumasok na dito yung mga Sibak, pumasok na rin dito yung mga Gabriela, yon. Dyan. Tapos, sa totoo talaga, ang sumira talaga sa party list, nag-start talaga yan nung panahon ni GMA, no? Kung saan marami na ang party list na nanalo sa Congress. Dati, konti lang yun eh. Ngayon, marami na. Dati halos 40, tapos naging 50 na. Tapos pumasok na dyan yung mga, sinasabi natin yung mga party list na questionable. Natandaan ko yung party list kung saan nominee si anak ni Gloria, si Mikey Arroyo, yung pangalan Ang Galing Pinoy, na re-represent daw ko yung mga security guard, yung mga tricycle drivers. So yun, so yan, naalala ko pa yun, yung party list na yun. So diyan nagsimula kung bakit nadungis yung party list system sa Pilipinas. So diyan lang tayo guys, at marami pa tayong video na pag-uusapan.